Isang kotse ang sumabog kaninang madaling araw sa Quezon City na damay pa sa insidente ang isa pang kotse at isang tindahan. Kwento ng isang saksi, isang lalaki ang nakita niyang umaaligid sa lugar bago ang pagsabog. Ang QCPD naman hindi patukoy kung anong pampasabog ang nagamit. May news to go si Von Aquino live. Von! Karaisang malakas na pagsabog ang yumanig at gumising sa mga residente ng Bago Bantay, Quezon City kaninang alas 2 ng madaling araw. Sa lakas ng pagsabog, tumagilid ang sasakyang ito na nakaparada lamang sa tapat ng isang bahay sa Ilocos Sur Street, Bago Bantay, Quezon City, alas 2 ng madaling araw. Damay pati ang isa pang sasakyan at mga katabing bahay. Nagkabasag-basag ang mga salamin. Bigla na lang may pumutok na malakas na ala kang makikita riyan na hindi puro usok. O yun lang ang napansin namin. Tapos yung kami nga lahat appliances, tapos yung mga bintana namin basag. Ayon sa may-ari ng apartment na itago natin sa pangalang Irene, posibleng gawa ito ng isa sa kanilang tenant na may galit sa kanya. May nakabinbin daw kasi silang kaso laban dito at ayaw nitong umalis sa kanilang inuupang apartment unit. Nagkaroon kami ng matinding pagtatalo noon, tapos nagpunta po ako ng presinto sa Masambong. Nanghingi po ako ng assistance doon ng mga pulis. Tapos kasi pinagbantaan niya po ako, sabi niya may mangyayari daw po sa amin. Tapos may kasama po siyang 4 hanggang 5 lalaki. Dagdag pa ni Irene, sa customer ng kanilang talyer ang 2 napinsalang sasakyan. Hindi naman nakuha ang pahayag ng sinasabing tenant na wala sa kanyang unit nang maganap ang pagsabog. Ayon sa nakasaksi sa pangyayari, may nakita siyang lalaking palakad-lakad sa tapat ng apartment bago ang nangyaring pagsabog. Nakita ho namin yung paahon yung lalaki. Paahon po, galing pa sa baba yun eh. Bilang nawala. Kaya din namin pinansin. Dahil akala ko baka sumakay na lang ng tricycle. After nun, siguro mga 5 minutes, saka naman sumulpot yung lalaki ulit, saka naman nakanilig na kami ng sabog. Dapat hahabulin ko pa yon dahil nga lang, inusisahan ko kami ng civilian na police. Ayon naman kay QCPD District Director Senior Superintendent Richard Albano, sa ngayon hindi pa nila tukoy kung anong klaseng pampasabog ang ginamit. Di pa natin masasabi dahil hahanapin natin itong mga device dito sa device. Maraming klase kasi dito natin makikita kung anong klase, kung totoo siya, bakit alas 2, di ba? Mahirap din mag-speculate pero yung naglagay, wala siyang gustong saktan. Kara, habang patuloy ang investigasyon ay pinayuhan muna ng mga otoridad ang mga residente ng Bago Bantay na maging mapagmatsyag sa paligid. Sa ngayon ay nangangalap pa rin ang ebidensya ng PNP tulad ng mga CCTV videos na maaaring nakakuha doon sa actual na pagsabog. Sa ngayon ay nasa QCPD Station 2 na ang may-ari ng apartment at ang mga tenants dito. Kara? Maraming salamat, Von Aquino.